Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kabisnes, mga kapapi. At good morning po sa ating lahat. Lalo na sa minamahal namin na kuya kabisnes. Yun. At siyempre, pamilya kabisnes, mga kapatid yung karugang, good morning po sa inyo lahat. At meron lang akong na encounter na naman po mga kabisnes na mapaglait, mapagbaba, masyado mapagmataas sa sarili na hindi ko alam kung anong uri ng mga pagkakatao ng mga kabisnes. Kasi akala ko yung mga nagsasalita na mga hindi maganda yung tungkol sa kabisnes official, pati din po pala sa akin mga kabisnes. Kasi yung tao na to mga kabisnes, hindi ko alam kasi na mapagmataas din pala po mga kabisnes. Pero dati naging turing ko po sa kanya kaibigan pala, hindi ko alam mapaglait din pala din. Hindi ko sukat akalain na pati ko ako lalaitin po mga kabisnes. Kaliit ng pagtingin sa akin mga kabisnes. Kasi wag mo na ituloy yung channel mo kasi wala ka namang narating. Ganun. Narinig ko na lang po sa ibang tao mga kabisnes. Pero di niya siguro yung mga ginagawa niya po mga kabisnes, hindi niya siguro na alam na napakalaking naging tulong ko po sa kanya. At hanggang ngayon, ako pa nga yung na mahirap. Ako pa yung nagbigay ng panggasolina sa kanya sa sasakyan. Ako pa nagdala ng tao na para matulungan siya sa pagkukuha ng kanyang sasakyan. Kaya ako pa rin ako ang sinisisi ng tao na kinuha ko para magmaneho, para iuwi yung kanyang sasakyan sa bahay nila. Grabe mapagpanglait mga kabisnes. Parang doon din sa isa nakilala ko na akala ko doon na siya sa kabilaan na gano'n, ngayon pala sa akin din pala nanlalait din po pala siya mga kabisnes. Kasi sasabi sa akin yung kaibigan ko po mga kabisnes, at saka mismo narinig ko sa kanya at nangyari na kami mismo ang nagharap po mga kabisnes na ganun kababa ang tingin niya sa akin. Pero ito yun nga po mga kabisnes, no, sana mapanood niya to at medyo malaman niya sana kanya mga ginagawa. Sobrang baba ang tingin sa kanyang kapwa na tao mga kabisnes. Kasi sabi niya sa akin, kuha ka ng tao, driver, ako na bahala, babayaran ko kahit magkano. Kumuha naman ako. Tapos ito po mga kabisnes, kwento ko lang po ito kasi siya isa din siya sa nanlalait Kwento ko lang po ang kanyang ugali na ganun ka balasubas ng tao na yan mga kabisnes. Tao na tinuturing ko dating kaibigan niya. Talagang po siya, kuha ka ng tao, sabi niya po, tutuloy ko yung kwento. Kumuha po ako. Sige, punta tayo doon kasi kukuha tayo ng sasakyan. Punta naman po kami kasi akala namin kahit paano mabigyan po kami mga kabisnes kasi mayroon po siyang may pira po siya dahil sumasakay po sa barko mga kabisnes Ganoon siya Hindi ko pala alam na parang tingin niya pala po sa amin. Ganoon, parang utu-utuin ko lang itong mga to, wala na to. Ganoon na siguro po mga kabisnes. Okay lang po yun lang ganoon, pero wag lang po sana siyang masyadong mapaglait ba na kung kanino-nino pa niya mga sinasabi yung tungkol sa wala naman nakarating yung tao na yan. Alam ko po yun na gano'n. Pero ibig sabihin, sana mapanood niya ito
At maging ano rin sana sa kanya na maging aral din sana sa kanya na may yaman na siya, may utang pa sa akin. Sa akin pa siya nangutang panggasolina ng kanyang sasakyan. Hindi siya hanggang ngayon hindi pa siya nagbabayad. Gano'n yung taong nilalait niya mga kabisnes. Para siyang isa diyan mga kabisnes, 'di ba? Tuloy ko lang kukuwento yung ano, yung ginawa sa akin. 'Di yun na, mula umaga naghintay po kami ng, ah, result ng ano, 'di nabigay na po sa kanya. Ito na po ngayon, sabi niya, "Kain tayo." Oh, 'di kumain po kami mga kabisnes. Pagdating pala doon, wala pala siyang pera. Sabi niya, Bayaran mo muna." Sabi niya ng ganyan, "Bayaran mo muna 'tong mga ano, kasi babayaran kita pagdating sa bahay." Sus, grabe po mga kabisnes. Yun ba yung taong mayaman na nilalait ako? Sana mapanood niya ito mga kabisnes 'no, para malaman niya sana yung ano, ganda ng kanyang ugali na masyadong mapagmata sa kanyang kapwa. Kaya dapat mahiya yung mga taong gumagawa ng ganyan na imbes na intindihin yung taong walang alam, yung mababa na nga yung uri ng tao, lalo pang binabagsak mga kabisnes ano. Talagang walang kumbaga ewan ko. Kaya sa ngayon po na panahon mga kabisnes, tama yung sinasabi ni Kuya Kabisnes na palagahan mo ang iyong sarili kung ano lang yung nasa iyo, ano yung dumarating sa'yo, tanggapin mo ng buo, pasalamatan mo sa ating Panginoon, yun. Kasi hindi naman niya ibibigay yan kung ano, gano'n, Inisip-isip naman ako dun sa ano, sabi ko, "Ano kayang ginagawa ng tao na 'to? Bakit parang hindi na 'to maganda para sa akin?" Kasi halos wala, imbes nag-aasa nga kami na mabigyan, kami pa ano, eto na po ngayon mga kabisnes. Bayaran na kita dun sa bahay kasi takot ako magdala ng pera, dahil baka mahulog. Hindi ako dumadala ng pera na kaunti, Sabi ko, siyempre naniniwala din po ako dahil sumasakay pa siya sa barko, Kain, tapos kain, busog. Ako nagbayad, ako pinagbayad, tatlo po kami, pinagbayad. Eto na, pauwi na po kami. Hapon na, mula umaga hanggang hapon po yun, mga kabisnes. Pagdating ng hapon, hiramin mo muna ako ng ano diyan, pera kasi pagasolinahan ko yung ano, sasakyan kasi walang gasolina, doon na lang sa bahay. O, 'di ba? 'Yan, sana kung mapanood mo 'to, malaman mo sana na yung taong minamaliit mo, meron ka pang utang. Gano'n yung taong nilalait mo. Panood mo sana ito. Kaya, 'wag naman sanang gano'n, ano po mga ka-business. Yung mababa ka na nga, tapos gaganunin ka pa, tapos yung ay wala yan, 'wag mo intindihin yung tao na yan. Hindi nakapagtapos yan, 'di ba, mga ka-business? Parang napaka masakit pakinggan. Oo nga, totoo nga yun na gano'n, pero dapat hindi na siya magsasalita ng ganyan na siyempre bilang kaibigan mo siya, alam mo naman ang narating ko sa buhay ko, alam ko naman, Pero dapat hindi gano'n po. Parang pasayro siya diyan, ginigisa ako sa sariling mantika. Sabi nga ni Kuya Wakiwa ko, "Ma, ginigisa mo lang sa sariling mantika yung taong umaasa sa'yo." Kasi yun ang tama ngayon, magpaparapol ka. Tapos, bibintahan mo yung tao ng ganyan, hindi alam niya, hindi ka naman manalo sa kanya.
mga business. Kaya sana sa mga taong ganyan na sana ang gagawin niyo, magpayo na lang kayo ng kung alin yung hindi hindi naman siguro makakawalan sa inyo yung magbigay kayo ng magandang halimbawa sa inyong kapwa kabisnes. Kayo nga yung nagkaroon ng kaalaman, eh. Dapat namamahagi kayo na ganitong gano'n para magising din yung kamalayan ng mga taong walang alam sa mataas na uri ng kamalayan, mga kabisnes, 'di ba? At bakit sila gano'n mag-isip sa kanilang kapwa? Masyadong mataas, masyadong bilib sa sarili. Pa parang tawag nito po mga kabisnes, yung parang hayes talaga yung dating nila, hindi nila alam na maapak pa rin sila sa lupa. So, mas maganda pa siguro kung gano'n mga gumagawa ng pangungutya sa kanilang kapwa at walang magawa ng maganda. Lahat na paraan, ang sabi nga nung isa diyan na mapaglait din. May kaya, mayaman sila, may kaya. Pero bakit kailangan niyang gumawa ng ganyan na 'di ba? Dapat kung tumulong ka na lang. Tingnan mo sila ni Kuya, 'di ba? Hindi natutulog na iniisip sa pagtulong na sa kapwa, yun, sisiraan pa. Mga kabisnes, 'di ba? Oh, pagtulong, tulong talaga. Wala nang patimpi-timpi. Oh. Ganun yung ganun yung tumutulong. Hindi yung wala pa ngang silang naitulong. Kung magsalita sila sa kanilang kapwa, ganun na lang mga kabisnes, 'di ba? Kaya dun sa tinuturing ko na kaibigan, grabe ka kaibigan. Pero ngayon, dati kaibigan tayo pero siguro ngayon di na. Dahil hindi po na yung mga maganda yung ginawa mo sa akin, mga kaibigan. Siguro sana nga mapanood mo ito para malaman mo yung yung mga ginagawa mo sarili mo, masyado kang bilib sa sarili mo. Kaya kung ako sa'yo, kung mayroon ka naman talagang sinasabi mo na mayroon kang ipagyayabang, magtumulong ka sa kapwa mo. Pakita mo na tumulong ka sa kapwa mo. Oh, 'di ba? Hindi yung mahirap pa na nilalait mo, yun pang kuhaan mo. Hanggang ngayon, 'di ba? Hindi ka pa nga nakabayad sa akin. Kasi po kung mga business na nakapagsalita ako nito, ganito ngayon, kasi kanina gano'n po yung ah, sinabi niya sa akin, mga business. Parang kaya medyo nagkaanuhan po kami. Sabi ko sa kanya, "Sige, para malaman mo na na gano'n yung ugali." "Ano bang ugali ko?" Sabi niya. "Oh, 'di panoorin mo kasi sabi mo nanonood ka sa akin para malaman mo kung anong ginawa mo." Ayun, mapaglait sa kapwa. Ewan ko kung anong uri ng tao na maisip ng ganyan na maiinggit sa katawan na mayroon namang kakayahan. Dapat sa amin ng mga mahirap hindi na dapat bigyan pa ng pagkakainggit sa amin na bagsak na nga, down pa. Wala na ngang kakayahan, sasabihin pa niyo na, "Ay wala yan, hindi yan."
Wala yan, hindi nakatapos pag-aaral yan. Hindi naman talaga nakatapos pag-aaral, eh. Hindi na, tsaka hindi naman kami namimirwisyo sa inyo, eh, 'di ba? Wala naman kaming piniperwisyo, oo. Kung kung kakain ka ng 3 beses sa araw, kami kumakain din, 'di ba, mga ka-business. At saka kahit ganito lang ako, sa isip-isip ko lang, kahit ganito lang ako, marami naman akong kaibigan, marami naman nagmamahal sa akin, 'di ba po mga ka-business? Oo, kaysa kaysa sa'yo kapag nalaman yung ugali mo na gano'n ka, ano na mangyari sa'yo, pati pati kapitbahay mo kalaban mo dahil hindi nga masyado kang mapagmataas sa sarili, masyadong bilib na wala naman din, hindi naman din karapat-dapat na tularan ng mga bata, hindi maging ehemplo. Dapat yung gagawin ninyo maging ehemplo kayo ng mga kabataan na matutunan nila na yan si ganito lang yan, ganito ay mayaman yan pero napakabait na tao yan. May ano yan, mayroon yang tinatawag na respeto sa mga mahirap, sa mga hindi nakapag-aral. May respeto yung tao na yan. Kahit mataas yung pinag-aralan yan, hindi yan ano, hindi yan mapagmataas. 'Di ba po mga business? Ganun dapat yung ano. Ngayon pagka nalaman ng tao na ay yung tatay mo mapagpangutya kasi ganito yung ugali niya, ganun. Di siyempre po mga business na ano, nahihiya yung kanyang mga anak pagka nalaman na ganyan. Pag o tatay mo ganito ugali niya na, hindi maganda yung ugali, ganyan. Oh. Bakit paano niyo sabi, pag sinabi niya, paano niyo sabi kuya, ate, sa mga kapitbahay ba, mga officer, no? Hindi kasi ganito na yung ano eh, ganito yung nalalaman namin sa magulang mo eh. Sa inyo maganda yung ano, pinapakita kasi mga anak kayo. Pero sa amin, hindi maganda kasi ganito ugali niyan. Siyempre malalaman din yun, wala kasing ano, walang naitatago na hindi sumisingaw po mga kabisnes. Kung anong uri ng pagkatao yan ng kanyang magulang. So sa ano no, at kung sa akin naman, wala namang problema na kung kahit anong panglait sa akin mga kabisnes kasi naintindihan ko naman yun. Mula nung bata pa naman ako, talagang puno ng paglalait yung ano eh, yung sa buhay ko eh mga kabisnes eh, kasi yun na nga, medyo mahirap rin talaga ang buhay namin. Pero doon sa amin mga kabisnes, sa pinanggalingan po namin sa probinsya po namin, hindi naman po kami mahirap eh. Hindi naman sinasabi na hirap po mga kabisnes eh. May mga lupain naman po kami mga kabisnes. Yung mga sinasaka namin, mga taniman ng palay, mga mais, ayan, mga gulay. Kasi yung nanay ko po, naalala ko po yung mga kabisnes nung buhay pa. Nagtatanim po kami ng gulay. Malawak kasi yung ano, yung lupa namin mga kabisnes dun sa probinsya. Yun nga, ang sabi ko nga dun sa kay tatay na yung 9 hectares na sinangla niya na 10,000 na BOS. Dun sa ng kamag-anak namin, mga kabisnes. Isipin mo yun. Oh, 9 hectares, 10,000 lang yung sangla niya. Hanggang ngayon, hindi na nabalikan kasi wala pa rin po mga kabisnes eh. Tsaka sana kung noon pa nakilala ko na si Kuya Kabisnes, siguro baka nahingian ko ng tulong na tubusin yung ano, lupa. Eh, hindi po eh. Ngayon lang po kami nagkilala ni Kuya eh. Nahinayang din po ako dun sa lupa namin kasi nandun po nakasakop yung ano, mga malalaking mangga, mga kabisnes. Mangga, halos lahat puro na prutas na mga tanim nandun. Naghinayang talaga ako. Tsaka hindi rin ako maano, kasi dito po ako sa Maynila mga kabisnes. Parang na napamahal na rin ako dito sa Maynila kaya pagdating ng probinsya parang wala na po akong ganang umuwi.
Tsaka nagkaroon ako ng problema dito sa Maynila. Kaya yun, tuluyan-tuloy na hindi nakauwi mga kabisnes. Sa maalaala ko lang na sana mga kapatid ko makilala ko sana lahat, no, mga kabisnes. Pero yun, sisikapin ko po na makapag-ipon tapos mahanap ko yung mga kapatid ko na hindi ko pa nakita. Kapatid ko po yun sa nanay mga kabisnes, at hindi ko pa talaga nakita yung iba. Gusto ko rin talaga na makauwi ng probinsya para makita ko sila, makilala ko, kahit man lang makausap ko po mga kabisnes. Ayun, masaya na siguro ako. Ayun. At yun, no, mga kabisnes, no, maraming salamat sa inyong pagsama sa simpleng vlog na ito. At ganoon din po sa Kabisnes Official. Maraming salamat sa inyong pagtulong sa kanila ni Kuya, Ate, sa kay Papa Dins TV, sa Family Kabisnes. Maraming salamat sa mga kapatid kong kagwang. Maraming salamat po sa inyo mga kabisnes. Dito po sa ayun, may shoutout po tayo dito, si Mamlin Shiroda, yun, from India. Mamilin, yun, from Chicago. Shoutout sa iyo, ma'am. Ingat ka lagi dyan. At nagamitan ko na po ng salamin mga kabisnes. Nagsulat po ako dito, hindi ko makita. Maria Corazon Rosales, yun, shout out sa iyo. Tsaka siyempre kay Ma'am Telma Payupay, shout out sa iyo, ma'am. Lagi po kayo mag-iingat yan sa mga kasama mo. Good morning po sa inyong lahat. Ma'am Jocelyn Torres, yun, good morning po sa inyo, ma'am. Sa lahat po na mga kasama mo dyan, shout out po. Tapos sa lahat po ng mga kabisnes natin na mga minamahal dyan sa ibang bansa, shout out po sa inyong lahat. hindi ko naman po kayo shout out lahat, pero nababasa ko naman po ang mga comment ninyo mga kabisnes. At ganoon din sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yun, good morning po sa inyong lahat. At maraming salamat sa pagsama niyo sa simpleng vlog na ito. At never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat lang po tayo mga kabisnes. Sama-sama tayo hanggang dulo. Wala po tayong iwanan mga kabisnes.